ayun. Okay. Sige, ako muna dyan. So, dito ka. Baba ka dito. Ayan. So, para saan natin? So, sa next na ituturo ko sa'yo, meron ako sa'yo ituturo na kung saan ito ay turo ko sa'yo yung stop, yung grand stop natin. So, ang basic na kailangan mong matutunan sa grand stop, ito siya. Meron tayo, dito familiar ka na ba dito? Yung ito yung parang 8 na ano. Tawag dyan, G-clef or treble clef. And itong 4-4 na to na nakalagay, ito yung time signature, which is yung 4-4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yan yung time signature na yan. Makikita mo dito, tinuro ko na sa iyo yung mga nota, di ba? Ito sila, quarter, full, 8, 16, and so on and so forth. And half note, ayan, sila yon. Ngayon, nandito na tayo sa grand stop. Ito si G clef, okay? Ito naman C, yung nasa baba, yung parang letter C, na nakabaligtad. C, bass clef. Ibig sabihin nun, mula sa middle C, yung middle C natin. So, sa piano, pagka i-apply mo siya, itong G clef or treble clef, lahat ng nota na nakikita mo is ascending. So, lahat ng nasa G clef is right hand yung gagamitin mo. So, yan. So, naano ko na rin sa'yo, naturo ko na rin sa'yo yung finger style na pwede mong magamit. And pangalawa naman, yung yung bass clef, which is dito naman, descending naman. When we say descending, pababa. Pababa siya. Ulit. So, yun siya. So, huwag ka malilito dyan. Itong si G clef or treble clef is G clef or treble clef, kanan. Ascending, pataas. And then si bass clef or F clef, pababa. Descending. So, ayan. And sa grand stop natin, meron tayong 5 lines. Ayan. 5 guhit. Ayan siya. At meron siyang 1, 2, 3, 4 na space. Ayan. So, sa grand stop natin, ibig sabihin na itong middle section na to, ito yung letter C. Nakikita mo to? Yung mayroong guhit na nota. Yung quarter note. Ibig sabihin C. But actually, andito yan dapat sa gitna. Pero understood na dapat yung gitna yan. Ibig sabihin lang yan, ito lang din yan yung piano. Kanan at kaliwa. Pagka tinumba mo siya. Ayan. Okay. And then, every line and space merong katumbas na nota. And yung nota na to is C. Then susunod sa kanya is space. Nakita mo itong pangalawang nota na to. E. Then yung line, first line, sa 5 lines sa ilalim, E. So, do, re, mi. Tapos, ano sunod? Space. Dito ba na space? F muna. Tapos, tsaka mag-G sa line. Ano siya? Ibig sabihin yan, space, line. Salitan lang yan. Ayan, C yan. Pag nakita mo yung ganyang ano, C. Sabihin, C, D, E, F, G. Ano sunod ng line na G? Diba space? So, A. Kasunod. Hanggang sa makarating ka ng octave. Hanggang pataas lang yan ng pataas. Ganun lang naman siya
maintindihan. So, ganoon din sa bass clef. Ayan. 4-4 lang din. Common time kung tawagin, 4-4. Yun lang din siya. Descending naman. Again, C lang din to. Ito, iba na yung pwesto niya, di ba? Kung mapapansin mo. Sorry. Kung bakit siya nandyan, kasi nga, bass clef na siya, nasa atras na siya. Ibig sabihin yan, kung ito si C, Do, Re, Do, Re, Si, gitna yan, di ba? So, ano yung sunod? Kung siya nasa line, ibig sabihin ng may guhit, nasa line siya. Pero imaginary line na lang yan. Hindi mo na siya pwede ilagay. So, ano sunod ng line? Space, which is yung space dito. Susunod is, pag umatras ka, ano to? B. B, tapos susunod line. Bale, sa bass clef, yung first line natin is A. Ayan, A. Kung magpapatras lang, tapos umatras ulit, naging space. Unang space sa bass clef, ano na siya? G note. Ayan. Tapos pagka tumungtong ng F, yan, F clef. Diba tinatawag ko tong F clef? Which is bass, pwede rin bass clef or F clef. Ayan. Pag nasa F ka na, ibig sabihin ito na yan. Second line, ayun siya. Second line dito sa bass clef. Nakikita mo yung parang dot na yan. Yung dulo ng nota. F yan. Tapos pag bumaba ka lang din, umatras ka. Umatras ng line. Galing ka ng line, di ba? Anong sunod ng line? Space. Pangalawang space ng bass clef, magiging D. Ay, E, magiging E. Space, F, F, E, tapos D. Yun. So, yun lang naman yung mga, basic na kailangan mong matutunan. And, meron ako sa yung ituturo steps or practice, ganun. Okay. Try natin. Cut dun ka.